Hello, good morning, good morning. My name is Lydia, and yes, kumusta? Because I know this is an old channel I created a few years ago, and I decided to revive it using or for me to upload about my encounter with Jesus. Alam ko guys, matagal na to, and instead of creating a new channel, I decided na lang na gamitin na lang itong old channel na to kasi nandito rin lang naman. Sana yung mga dating nakasubscribe dito ay manood po sila. Kasi I decided not to reveal my face kasi gusto ko kasi guys makinig na lang kayo sa sasabihin ko instead of looking at my face kasi baka ma-distract lang kayo. Kasi ibang-iba ito sa mga other social media accounts ko wherein I reveal my face in there, pero iba naman kasi yon. Gusto ko kasi yung itong channel na to ay parang maging ito na kasi yung yung parang ito na yung pinakasagrado na oras ko araw-araw. Ngayon, gusto ko rin naman i-share sa social media pero wala na sana akong mukha. Kasi hindi naman sa nahihiya or wala naman akong negative na reason doon. Pero mas gusto ko kasi guys na focus na lang yung mga manunood or yung makikinig sa sasabihin ko as kesa dun sa kesa dun sa kung sino ako. Lalong-lalo na alam ko may mga paisa-isa dito na nakasubscribe dito na kilala ako. Ngayon, gusto ko kasi mag-focus kayo sa kung anong ikukwento ko kasi ito na yung totoong-totoo sa buhay ko. Yun lang guys. And hallelujah kasi naglakas loob ako or binigyan niya ako ng lakas loob para gawin ito kasi ilang beses ang tagal ko ring pinag-isipan kung gagawin ko ba ito or hindi. Kasi alam natin lahat, lalong-lalo na sa mga Kristiyano na katulad natin na ang hirap, 'di ba? Ang hirap na maging Kristiyano sa mata ng kapwa-tao. Kasi natatakot tayo na ma-judge or basta yun, natatakot tayo na ma-judge, lalong-lalo na karamihan sa mga tao sa paligid natin ay ang tinitignan talaga yung tayo, hindi yung kung ano yung sinasabi natin as testimony about Jesus, ganon. Sa tulad ko, masasabi ko na na-encounter ko naman ang Panginoon, high school pa ako. Tapos naging maganda rin naman yung yung outcome noon sa sa buhay ko kasi few months na na-encounter ko siya. I mean, I accepted him as my personal Lord and Savior, ganun. Ay ang dami ko rin namang ang dami kong na-experience na magaganda talaga. As in, parang 90% ng buhay ko noon okay na okay. Yun ang magandang naibibigay kasi kapag tayo ay sumurrender or nag-surrender talaga kay Jesus, kay Lord. Yun ang pinakamagandang epekto nun. Lalong-lalo na kung tag nito, sasabayan pa natin ng alam mo yung pakiramdam kapag on fire ka kay Lord. Yung wala kang palalagpasin na araw na hindi ka nagbabasa ng salita niya. Kasi parang ano ba, yun na yung pinaka-companion mo sa araw-araw. Kasi ganun kasi yung nangyari sa akin noon. That was during my high school. Na parang ang bigat-bigat ng araw.
na hindi ako nakapagbasa ng salita niya, ganon. Yung ang gaan-gaan ng loob, ang gaan-gaan ng buhay, kahit anong problema, parang wala lang, ganun. Kasi alam mo, may sumasalo. May sumasalo sa problema mo, ganun. Yun ang naramdaman ko noon. Until such time na dumating ang malaking pagsubok sa buhay ko na natapos naman ako sa pag-aaral, wala namang naging problema, nakapagtrabaho, ganun. Pero dumating yung time sa buhay ko na bigla akong nag-asawa. Yun, bigla akong nag-asawa. Pero during my younger days, high school, sabihin na natin high school, college, ganun, normal sa atin, lalong-lalo na sa ating mga kababaihan, sa ating mga young ladies noon na, 'di ba, may mga ideal man tayo na dapat kapag mag-asawa tayo or kailangan pag nag-asawa tayo ay ganito, ganyan. Pero as part of a Christian life, na ngayon ko lang din naintindihan talaga, ngayong matanda na ako, na habang lumalapit or habang malapit ka pala sa Panginoon, ay malapit na malapit din ang mga temptations, ganon, yung mga pagsubok, ganon. So, alam ko noon na hindi ligtas ang isang Kristiyano sa pagsubok. Pero hindi ko masyadong naintindihan noon. Ngayon ko pa lang siya naintindihan ng lubos. Kaya yun ang dahilan bakit itong old channel ko na to ay gusto kong i-convert as kasi yung mga na-upload ko dito na videos noon na pinagdi-delete ko na kasi gusto kong baguhin yung content. Yun. Kaya gusto kong dito ko lahat i-upload yung mga naging experiences ko na hindi alam ng karamihan, na kung tutuusin, ako lang yung nakakaalam. Ako lang. At saka very few people in my life. Kasi nga, yung sabi ko kanina na ang hirap maging Kristiyano sa mata ng mga tao dahil mahuhusgahan ka. Yung simpleng pag-share mo ng salita ng Diyos, mahuhusgahan ka na doon. At yun ang isang dahilan, yun ang malaking dahilan kung bakit tayong mga Kristiyano takot mag-share. Inaamin ko yan. Kaya kahit ilang years akong nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ko pa nagagawang isa puso yung mag-share ng salita ng Diyos, na kahit alam ko naman na napakinabangan ko ng husto. Na kahit alam ko na yun ang dahilan bakit ako blessed. Ganon. Pero dahil sa takot ko sa kapwa-tao, I failed to do one of the big commandment of God, na dapat i-share mo. Kaya naisip ko na hindi ko pa man kaya sa face-to-face sharing, naalala ko itong mga social media accounts ko. Bakit hindi ko gawin doon? Total, hindi siya face-to-face. Kung may mag-bash man sa akin, hindi masyadong masakit kasi nga online, diba? Pero kung tutuusin yung kung talagang mag-o-obey tayo, gusto natin mag-obey kay Lord, dapat gawin natin sa kahit ano pang maaaring mangyari sa'yo. Halimbawa sa akin, dapat gawin ko kahit ano pang magiging resulta nito, kahit ang resulta pa niyan may maraming tatawa sa likod ko, maraming magchichismis sa likod ko, na syempre ang titignan sa akin yung mga mali sa buhay ko, yung mga naging mali sa buhay ko, which is ang sabi naman ng Panginoon, huwag mong tignan yun dahil ang sinasabi mo sa kanila ay hindi tungkol sa'yo, kundi tungkol sa akin. Yun ang pinanghahawakan ko ngayon. Kaya naisip ko na mag-start na
ultimo sa personal Facebook account ko, nag-uumpisa na rin akong mag-share paunti-unti. Dahan-dahan lang dahil doon sa personal Facebook account ko, marami akong kamag-anak doon na alam ang Pasko at sigurado yung mga hindi paano ba sasabihin, yung hindi pa sila open-minded, talagang ibabash ako doon. So, dinadahan-dahan ko lang. Although may mga na-create na akong social media accounts or Facebook page na talagang intended for sharing the Word of God. Pero, sabi ko nga, nag-uumpisa pa lang ako dahil nasa puso ko pa rin yung takot sa kapwa-tao, which is gusto kong i-overcome. Kaya, alam ko rin naman na wala namang mangyayari kung mananaig yung takot ko sa tao. Mas matakot ako sa Diyos na siya ang nag-uutos or siya ang may utos na dapat ang salita niya ay maikalat para sa mga hindi pa nakakaalam. Ngayon, sa mga tao na kilala ko or hindi ko kilala na nakakaalam na, nakakakilala na kay Lord, di salamat po. Pwede niyo po akong samahan, pwede niyo po akong tulungan para makapag-share pa tayo sa mga hindi pa nakakaalam. Kasi ang target natin dito ay yung mga hindi pa nakakaalam. Yung mga nakakaalam na, come on, sama-sama tayo na mag-share kasi yun naman talaga ang gusto ng Panginoon. We are now on the last days. Sabi nga, palagi yan pinipreach sa mga simbahan natin. Sigurado yan. Lalong-lalo na kung similar tayo ng dimension. Halos pare-parehas ang pinipreach ng mga yan. And yun na nga, we are on the last days. So kailangan natin magmadali. Kailangan natin kumilos because we are running out of time. Kasi yung pag-share, hindi lang naman para sa mga masisharean natin, kundi para sa sarili natin. Dahil obligasyon natin yan sa mga hindi pa nakakaalam. Yun ang iniisip ko. Kaya matagal-tagal ko na rin pinag-isipan talaga kung gagawin ko ito sa mga Facebook page ko or sa Facebook account ko or sa YouTube man yan. Pero desidido na talaga ako. Sana maraming makarinig or yun nga, makapanood. Pero sorry talaga, ito yung mga Facebook page ko or YouTube channel ko na ayaw kong i-reveal muna ang mukha ko dahil mas gugustuhin ko na mag-focus ang mga viewers or listeners sa kung anong sasabihin ko dahil yung advice nga sa akin, hindi ako dapat matakot, hindi ako dapat mahiya dahil ang isinishare ko ay si God, hindi yung buhay ko kundi ang Panginoon, ang buhay ng Panginoon. Maraming salamat at sana manood pa kayo or makinig pa kayo for more kasi sisikapin ko na mag-upload regularly dito sa channel ko na to, pati doon sa Facebook page ko. Maraming salamat. Hallelujah. In Jesus' name, amen.